All the glory, honor, and praise belongs to our dearest Jesus. I give double honor and respect po to our dearly beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda. Cherish the memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings po to all their beloved children, grandchildren, and in-laws. At to all of you, beloved brethren, magandang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hindi man po karapat-dapat ako'y mabigyan ng pagkakataong papurihan siya. Hallelujah, praise the Lord. At i-testify po ang lahat po ng blessing sa tanggap ko. Simula po na maglingkod sa banal na gawain. I would like to thank dearest Jesus po na kami po ay ginabayan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming safe travel from United Kingdom po. Makarating po kami ng safe ng aking beloved husband and my beloved sons. Hallelujah. Praise the Lord. Dito po sa dako ng Pilipinas. Hallelujah. It's been 5 years po nang ako po ay lumipad papuntang England sa United Kingdom para po maging nurse. Nakakataba po ng puso. Hallelujah. Na muling makasama kayo dito sa banal na gawain. Hallelujah. My heart is fulfilled po na hindi man po karapat-dapat ay masuot ko po ang uniforming ito at dito mag-testify. Hallelujah. Pasalamatan ko po ang mahal na Panginoon. Noong 1990 po, nung ako po ay 8 years old, masave po sa banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit ako po ay napawalay sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gawa ng aking beloved Father ay hindi po save sa banal na gawain. Ngunit po kapag kayo ay pinili, ang mahal na Panginoon, tatawagin kayong muli. Hallelujah, praise the Lord. 2012 po ng taon na yon, nang magsilang po ako sa isang bata na meron po siyang sakit sa puso at may butas sa may butas po siya sa puso at meron po siyang mas o bukol sa kanyang baga. Hallelujah, praise the Lord. At meron din po akong isang anak na may bronchial asthma. Sa unang dalangin ng ating pinakamamahal na pastor, hallelujah, ang aking mga anak ay pinagaling sa kanilang makaramdaman. Praise the Lord, glory to God. Hallelujah, praise the Lord. At dahil po sa mga karamdamang ibinigay sa aking mga anak, ang aking beloved husband na noon po ay hindi pa po save sa banal na gawain, ay nasave po sa banal na gawain na ito. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Taong 2019 po ng May, nang ako po'y mabigyan ng pagkakataong makarating po sa bansang United Kingdom bilang isang nurse. Thank you, dearest Jesus. I'm not worthy, but yan po ang blessing na binigay ng mahal na Panginoon sa akin. Ako po ay nakapagtrabaho bilang nurse sa dako ng United Kingdom. Mahirap pong mga ibang bansa, pero nandun po ang patnubay at pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Katulad po ng turo ng ating beloved parents in the Lord na ibigay natin ang ating first fruit. Kahit po mahirap at iniwan ko ang aking pamilya sa dako ng United Kingdom, ang buong puso ko pong ipinagkaloob sa pinakamamahal na Panginoon ang aking first fruit. At dahil po doon, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Thank you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mahirap pong magtrabaho sa ibang bansa, maraming pagsubok at maraming trials, pero nandun po ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon sa akin. Dumating po ang pandemic ng year 2020. Ninais ko pong madala po ang aking buong pamilya sa bansang UK. Kahit po napakahirap ng pagka-process ng papers papuntang United Kingdom, November 2020 po, sa unang dalangin ng pinakamamahal na pastor, nadalo ko po ang aking buong pamilya sa United Kingdom kahit pandemic. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. We are not worthy, but looking back to all the trials that we have suffered, He's always there to comfort us. Yes, Hallelujah. amen, Praise the hallelujah. Lord. Hindi pa po natapos ang mga pagsubok at ang pag-trials ng mahal Panginoon sa amin sa kanyang patuloy na paglilinis. Hallelujah. Noong March 2020 po, ako po ay kasalukuyang nag-duty sa intensive care unit sa hospital kung saan ako po yung nag-look after sa mga COVID positive na napakahirap yung duty po. Dinapuan po ako ng karamdaman. Hallelujah. Ako po ay nagkaroon ng very bad pneumonia at nagkaroon po ako ng tubig sa baga o yung tinatawag na pleural effusion. Nahirapan po akong huminga. Ako po ay na-admit sa hospital.
I almost lost my life. Hallelujah, praise the Lord. Dumaan po ako sa maraming test at mga invasive procedures. Pero hallelujah, yun po pala yung paraan sa pagtawag ng mahal na Panginoon sa akin sa pag-aawit. Hallelujah, praise the Lord. To the parents of our dearly beloved pastor, taong 2023, na-release na po ako ng pulmonologist bilang fit and well. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God, hallelujah. Yun po, kinausap po ako ng mga taga-London UK outstation na magpagamit sa pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ganun din po aking mga beloved children na ginagamit na children's choir sa London UK outstation. Hindi man po kami karapat-dapat. Pero patuloy po ang paglilinis ng mahal na Panginoon upang masunod natin ang kanyang kalooban. After ko pong gumaling sa aking karamdaman, unti-unti na po ako nag-prepare para sa pagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon dun sa London UK outstation. Bali po ako po ay naka-assign sa operating theater o yung operation area po sa ospital na pinapagtrabahuhan ko. According po sa mga hospital policies and procedures, hindi po pwedeng magsuot ng skirt sa loob ng operating area because of infection control. At yun po ang hospital policy. Sa bansang United Kingdom, glory to God po, kasi inaalaw po nila na mag-dress po ang mga nurses. Pwede po yun. Pero po doon sa area kung saan ako nagtatrabaho, bawal pong magsuot ng skirt kasi nga po, kailangan naka-scrub suit kasi sterile area po yung lugar. So, kinausap po ako ng mga namumuno sa London UK outstation na pagpapaalala na kailangan natin sundin ng kalooban sa kabanalan kahit saan man tayo mapadpad. So, gumawa po kami ng letter, sign po ng main church para po ipadala sa aking hospital na pinapagtrabahuhan. 2 letter po yung pinadala po namin. Doon po sa manager ko at doon po sa chief nurse po ng hospital. So, alam ko po sa puso ko na hindi po yun papayagan kasi po, imposible po yun kasi bali ako lang po yung magsusuot ng skirt doon po sa lugar na yun. So, wala pa pong gumagawa ng ganun. Pero, gusto ko pong sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ako pinagaling sa karamdaman, pinagpala gayon din ang aking mga anak at pamilya, kaya kahit po mahirap, susundin ko yung kalooban ng mahal na Panginoon. So in short po, beloved brethren, tinanggap ko na po sa sarili ko na matatanggal na po ako sa trabaho kasi hindi po nila ako pabayagan. So, ipinasa ko na po sa manager yung letter ko po para mag-request po na mag-wear po ako ng skirt sa trabaho in line with our religious faith na ma-practice po natin yung kalooban na mahal na Panginoon. Naggalit po sa akin yung aking manager. Sabi niya, it's impossible to do this. We cannot let you do this. It's against the protocols. It's against infection control. It's not gonna happen. So, the next day po, naghanap na po ako ng trabaho. Hallelujah. Na kung saan pwede po ako magsuot ng skirt kahit na po alam ko na maganda po yung line of work ko. Wala na po sa isip ko na may isa pa pala akong letter na isinubmit dun sa chief nursing ng hospital. Without knowing po, habang naghahanap po ako ng trabaho, nag-email back po yung chief nursing. Ang sabi niya, we are allowing you to wear skirt in the operating area in light with Lord your God, religious Lord, belief. Hallelujah, Man, thank you praise so the much, Lord. dear Jesus. Walang imposible sa pinakamamahal na Panginoon. That's right. Hallelujah. Praise the Lord. Pero yung manager ko po, patuloy na ginagamit ng kalaban, ng kaaway, para ako po ay hindi makasunod sa banal na kalooban na mahal na Panginoon. Ang sabi po niya, o sige, pag nagsuot ka ng palda dito, pagtatawanan ka ng lahat ng mga surgeon, ng mga katrabaho mo. Kasi wala pang gumagawa niyan dito. Ang sabi ko po, hindi naman po, sabi ko, mahal na Panginoon po ang pinaglilingkuran ko. Hindi po niya ako pababayaan. Hindi ko po iniisip ko anong itsura ko. Basta masunod ko lang yung kalooban ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tapos po, nagpagawa na po ako ng skirt. Basta ang sabi lang po nila, kailangan katulad po ng kulay ng scrub suit na sinusuot yung susuotin ko.
Wala po akong pag-alala na pagpasok ko kinabukasan ako ay imak, pagtawanan o batikusin ng aking mga kasama. Kasi ako lang po yung gagawa nun. So the next day po, mga beloved brethren, pagpasok ko po nakataas noo. Alam ko mahal ang Panginoon ang kasama ko sa lahat ng oras. Amen. Grabe po, Hallelujah. hallelujah. Imbes na pambabati ko sa ginawa, ang sabi nila, you look very smart. Oh, You look glory to very God. beautiful. Hallelujah. We would like to do what you're doing. Yes, glory to Hallelujah. God. Praise the Lord. Grabe po, mahal ang Panginoon mag-comfort, mag-protecta sa atin. Hallelujah. Pagkatapos po nun, ako po ay isang living legend sa ospital. Ako lang po Oh, glory nagsusuot to ng God. palda doon po sa operating area. Hallelujah, praise the Lord. Hindi ko po makakalimutan ang lahat ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking pamilya, sa pag-strive po namin sa United Kingdom. Binigyan po kami ng maayos na trabaho. Ang mga anak ko po glory ay to God. binigyan po ng maayos na edukasyon. Nakapag-adapt kami ng maayos sa bansang UK. Malayo po kami sa banal na gawain doon sa London Outstation. We live in countryside. So nagka-travel po kami dati by 2 hours. Miles po, hindi mo kilometers. So napakalayo. Pero nakita po na mahal ang Panginoon ang pagpabursige naming makadalo sa banal na gawain kahit gano'n man Lord, kalayo. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon sa pagiging sa akin at sa aking pamilya. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinamahal na Jesus. God bless po, beloved sister, sa iyong pinagpalang patutot. Pasalamat sa ating pinamahal na Jesus. At sa pagkakataon pong ito, akin na pong tinatawagan ng ating beloved Jesus Finest Generation 1. We're together again.